GR. Number 157043 February 2, 2007. Si respondent ay isang mamamayang Pilipino, nasa legal na edad, may asawa, habang ang menor de edad na si Van Gaal, ay isa ring mamamayang Pilipino, 16 taong gulang. Si respondent ay hinirang na tagapag-alaga o guardian, ad litem, ng menor de edad na si Van sa bisa ng utos ng korte na nagpapahintulot sa kanya na maghain sa korte ng petisyon para sa pagpapalit ng pangalan ng nasabing menor de edad alinsunod sa kagustuhan ng kanyang ina, na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang menor de edad ay naiwan sa ilalim ng pangangalaga ng respondent mula noong siya ay 9 na taong gulang pa hanggang sa kasalukuyan. Ang menor de edad na si Van ang illegitimate na anak ni Azan at Dado. Siya ay ipinanganak noong ika-9 ng Hulyo taong 1982, bago ang bisa ng New Family Code at dahil dito, ginamit ng kanyang ina ang apelyido ng kanyang ama sa kabila ng kawalan ng kasal sa pagitan nila. At si Van ay kilala sa pangalang iyon mula noong kapanganakan ayon sa kanyang birth certificate na nakarehistro sa local civil register. Ang ama nito na si Dado, mula noong ipinanganak si Van, at hanggang sa kasalukuyan, ay nabigong gampanan ang kanyang mga responsibilidad sa bata sa usapin ng pinansyal, pisikal, emosyonal at espiritual na alalahanin. Ang mga pakiusap ni Van para sa atensyon sa loob ng mahabang panahon ay ipinagwalang bahala lamang ng ama. Ngayon, nais ni Van na mapalitan ang kanyang apelyido sa apelyido ng kanyang ina. Ang ina ni Van, sa kalaunan ay maaaring magpetisyon sa kanya na sumama sa Estados Unidos at ang kanyang patuloy na paggamit ng apelyido ng kanyang ama, ay maaaring magpalubha sa kanyang katayuan bilang illegitimate na anak. At ang pagpapalit ng pangalan, mula sa Van N. Gaal patungong Van Dor ay para sa kapakinabangan ng menor de edad. Nais ng respondent na maglabas ang korte ng desisyon na nag-uutos sa local civil registrar na ipatupad ang pagpapalit ng pangalan sa birth certificate ni Van. Walang tao ang maaaring magpalit ng kanyang pangalan o apelyido nang hindi dumaraan sa korte. Ito ay dahil sa ang pangalan ng isang tao ay makaapekto sa kanyang pagkakakilanlan, mga interes at pakikipag-ugnayan. Dapat nakasangkot ang Estado sa proseso at desisyon na baguhin ang pangalan ng sinuman sa mga mamamayan nito. Ang Rules of Court ay nagbibigay ng mga kinakailangan at pamamaraan para sa pagpapalit ng pangalan. Nang isinilang si Van noong 1982, bago ang pagsasabatas at pagiging epektibo ng Family Code of the Philippines, ang nauugnay na probisyon ng Civil Code noon tungkol sa kanyang paggamit ng apelyido, ay ang Artikulo 366 na nagsasaad na ang isang anak sa labas na kinikilala ng parehong mga magulang ay dapat na pangunahing gumamit ng apelyido ng ama. Kung kinikilala lamang ng isa sa mga magulang, dapat gamitin ng anak sa labas ang apelyido ng kumikilalang magulang. Ang ating mga batas sa paggamit ng mga apelyido ay nagsasaad na ang lehitimong mga bata ay pangunahing dapat gumamit ng apelyido ng ama. Ang Family Code ay nagbibigay sa mga lehitimong bata ng karapatang magdala ng apelyido ng ama at ina, habang ang mga anak sa labas ay dapat gumamit ng apelyido ng kanilang ina, maliban kung kinikilala ng kanilang ama ang kanilang anak, kung saan maaari nilang dalhin ang apelyido ng ama. Sa paglalapat ng mga batas na ito, ang isang anak sa labas na hindi kinikilala ng ama ay binibigyan ng karapatan na gamitin ang apelyido ng kanyang ina, at walang gitnang pangalan. Ang pangalan ng hindi nakikilalang anak sa labas kung gayon ay nagpapakilala sa kanya bilang ganoon. Kapag ang anak sa labas ay naging lihay-timo sa pamamagitan ng kasunod na kasal ng kanyang mga magulang o kinilala ng ama sa isang pampublikong dokumento o pribadong sulat kamay na instrumento na dala niya ang parehong apelyido ng kanyang ina bilang kanyang gitnang pangalan at ang apelyido ng kanyang ama bilang kanyang apelyido, na sumasalamin sa kanyang katayuan bilang isang lehitimong bata o isang kinikilalang bata. Batay sa probisyong ito, dapat dala-dala ni Van ang apelyido ng kanyang ina mula sa kapanganakan. Ang mga record ay nagpapatunay na walang intensyon sa bahagi ng ama ni Van na talagang kilalanin siya. Si Van ay may karapatan na palitan ang kanyang pangalan dahil hindi siya kinilala ng kanyang ama habang ang kanyang ina ay kinikilala siya bilang kanyang anak. Ang pagpapalit ng pangalan ay mabubura ang impresyon na siya ay hindi inako ng kanyang ama. Ito rin ay para sa kanyang pinakamahusay na interes dahil mapapadali nito ang inilaan na petisyon ng kanyang ina na isama siya sa Estados Unidos.
Ang hukumang ito ay hindi hadlang sa muling pagsasama-sama ng mag-ina.